Values Education 8, Quarter 4, Learning Competency 5C na ilalapat ang mga paraan ng pagiging bukas palad sa kapwa bilang salamin ng pananampalataya. Ngayong ikatlong araw, ilalapat natin ang lahat ng ating napag-aralan tungkol sa pagiging bukas palad. Ang layunin natin ay maipakita ito sa konkretong paraan bilang salamin ng ating pananampalataya. Hindi na lamang ito pag-unawa, kundi pagsasabuhay. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang mga konseptong tinalakay natin tungkol sa bukas palad. Ang pagiging bukas palad ay pagbibigay ng walang kapalit. Ang tunay na bukas palad ay hindi naghihintay ng gantimpala o papuri. Ito ay kusang loob at may malasakit. Lahat ng mga kaloob ay mula sa Diyos. Ang ating mga material na bagay, talento, oras at oportunidad ay hindi lamang bunga ng sariling pagsisikap. Ito ay biyayang ipinagkaloob sa atin. Tayo ay mabuting katiwala ng mga biyayang ito. Bilang mga katiwala, may responsibilidad tayong gamitin ang mga ito sa tama at sa makabuluhang paraan. Ang generosity ay bunga ng mabuting pagkakatiwala o good stewardship. Kapag tama ang pamamahala natin sa mga biyaya ng Diyos, nagiging natural ang pagiging mapagbigay. Ngayon na malinaw na ang mga konseptong ito, ilalapat natin sila sa isang konkretong gawain. Pagganap sa pagiging bukas palad. Sa araw na ito, kayo ay gagawa ng isang performance task tungkol sa pagiging bukas palad. Ipapakita ninyo kung paano maisasabuhay ang pagiging bukas palad bilang salamin ng inyong pananampalataya. Ang inyong gawain ay maaaring gawin ng pangkatan o individual ayon sa ibibigay na panuto. Layunin ng gawaing ito na mailapat ninyo sa totoong buhay ang mga natutuhan sa nakaraang 2 araw ng talakayan. Unang hakbang, pumili ng kaloob ng Diyos. Matatandaan natin na mayroon tayong 4 na tinalakay na kaloob ng Diyos. Una, materyal na bagay. Pumili ng bagay na maaari mong ibahagi sa iba tulad ng pagkain, pera o damit. Ikalawa, talento at kakayahan. Piliin ang isang talento o kakayahan na magagamit mo sa pagtulong sa kapwa tulad ng pagtuturo, pagguhit o sports skills. Ikatlo, oras. Ilaan ang oras mo para sa isang gawain o tao na nangangailangan ng tulong o gabay. At ikaapat, oportunidad. Gamitin ang pagkakataon na ibinigay sa iyo tulad ng edukasyon o posisyon upang makapaglingkod sa iba at sa Diyos. Matapos pumili ng kaloob, tukuyin ang sitwasyon kung saan mo ito gagamitin. Ikalawang hakbang, tukuyin ang sitwasyon. Sagutin ang mga tanong na ito. Sino ang nangangailangan? Isulat kung sino ang makikinabang sa iyong tulong. Maaaring ka mag-aral, kapitbahay, kaibigan o komunidad. Ikalawa, ano ang kanilang pangangailangan? Tukuyin din kung ano ang kailangan nila. Pagkain ba, tulong sa aralin, oras o gabay? Ikatlo, bakit mahalaga ang pagtulong? Ipaliwanag kung paano makakatulong ang iyong aksyon sa kanilang sitwasyon. Kapag malinaw na ang sitwasyon, planuhin na ang paraan kung paano mo gagamitin ang iyong kaloob. Ikatlong hakbang, ilahad ang paraan. Sagutin din ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang gagawin mo? Ilahad ng malinaw ang aksyon o hakbang na gagawin mo para makatulong. Ikalawa, paano mo gagamitin ang iyong kaloob? Ipaliwanag kung anong kaloob ng Diyos ang gagamitin mo at paano ito makakatulong. Ikatlo, ano ang epekto nito sa kapwa? Tukuyin ang positibong epekto ng iyong aksyon sa taong iyong tutulungan. Matapos maipakita ang aksyon, ipaliwanag kung paano ito nauugnay sa pananampalataya at generosity. Ikaapat na hakbang, ugnayan sa pananampalataya at pagiging mapagbigay o generous. Saguting muli ang mga tanong na ito. Una, paano nito ipinapakita ang iyong pananampalataya? Ipakita kung paano ang iyong aksyon ay sagot sa kaloob ng Diyos at nagpapakita ng pananampalataya. Pangalawa, paano nito nade-develop ang value ng generosity? Ipaliwanag kung paano ang iyong aksyon ay nagpapalalim ng pagiging bukas palad at mapagbigay. Ikatlo, ano ang natutuhan mo sa gawaing ito? Isulat ang natutuhan mo tungkol sa pagtulong, pagbibigay at pagiging mabuting katiwala. Ngayon ay pumili ng format para sa inyong output upang maipakita ang lahat ng ito.
Ikalimang paraan, pumili ng gawain. Pumili ng isa sa limang gawain na ito. Maaaring poster. Gumawa ng visual na poster na malinaw na nagpapakita kung paano mo isinasabuhay ang pagiging bukas palad. Ipakita ang kaloob ng Diyos na ginamit at ang aksyon ng pagtulong. Ikalawa, roleplay. Gumawa ng maikling dula o roleplay na nagpapakita ng konkretong paraan ng pagbibigay o pagtulong sa kapwa. Photo collage. Gumawa ng collage ng larawan na nagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagiging bukas palad sa kapwa. Idagdag ang maikling paliwanag sa bawat larawan. Ikaapat, digital infographic. Gumawa ng infographic sa computer o cellphone na naglalarawan ng iyong kaloob ng Diyos at kung paano mo ito ginamit upang makatulong sa kapwa. At vlog. Gumawa ng maikling video na nagdodokumento ng aksyon mo sa pagtulong sa kapwa. Ipakita sa video kung paano mo ipinakita ang generosity at pananampalataya. Pumili ng isa sa mga format na ito. Siguraduhing malinaw ang paggamit ng kaloob ng Diyos, konkretong aksyon, at ugnayan sa pagiging bukas palad at generosity. Narito ang mga pamantayan sa pagmamarka. Paglalapat ng pagiging bukas palad, 5 puntos. Susuriin kung malinaw at maayos na nailahad ang aksyon ng pagbibigay o pagtulong sa kapwa. Ikalawa, malinaw na paggamit ng kaloob ng Diyos. 5 puntos. Titingnan kung malinaw kung aling kaloob ang ginamit at paano ito nakatulong sa kapwa. Ikatlo, pagpapakita ng generosity at pananampalataya, 5 puntos. Susuriin kung paano naipakita sa aksyon ang pagiging mapagbigay at pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. At ikaapat, kaayusan at presentasyon ng output, 5 puntos. Titiyakin na maayos, organisado, at madaling maintindihan ang inyong output. Ang kabuuan po ay 20 puntos. Ang rubric ay gabay para sa inyong output. Siguraduhing malinaw, makatotohanan at makabuluhan ang inyong ginawa. Huwag kalimutan ng malasakit at puso sa pagtulong. Mga paalala bago simulan ang gawaing ito. Una, maging realistiko sa plano. Gumawa lamang ng aksyon na kaya ninyong gawin sa totoong sitwasyon at oras. Ikalawa, iugnay sa tunay na sitwasyon. Piliin ang kapwa o sitwasyon na makakakuha ng totoong tulong mula sa inyong aksyon. At ikatlo, bigyang diin ang malasakit at katapatan. Ang pagiging bukas palad ay nakikita hindi lamang sa gawa, kundi sa sinseridad ng puso. Ang layunin ng performance task ay hindi lamang output o grado. Ang tunay na sukatan ay ang inyong pagsasabuhay ng pagiging bukas palad at pagpapakita ng generosity bilang tugon sa mga kaloob ng Diyos. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa linggong ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!